Nagpasya si Bai Yifan na magpunta ulit sa Ancient Demon Cave para magsanay ng siya lamang mag-isa. Tanong ni Shinyo na kung pinag-isipan ba ni Bai Yifan ng maayos ang bagay na iyon bago ito nagpasya. Sinabi naman ni Liu Wei na nagawa na nilang makalabas sa Ancient Demon Cave noon kaya bakit hindi ulit sila sumama na pumasok doon. Sumangayon naman si Kalbo sa nais ni Liu Wei. Sagot ni Bai Yifan na gaya ng sinabi niya na mapanganib ang Ancient Demon Cave pero hindi pa siya nakakapag-breakthrough sa Divine Realm sa matagal na panahon at ito na ang tamang oras para gawin ang bagay na iyon. Mangangatwa rin pa sana si Taba, pero pinigilan siya ni Shinyo at sinabi na nakapagpas siya na ang ating bida kaya wag nang kumontra pa si Taba. Mungkahi ni Bai Yifan na habang siya ay wala ay ipinagbili niya sa 3 na alagaan ang kanyang spiritual garden. Binigyan rin niya ang 3 ng mga elixir at treasure na nakalagay sa kahon. Tapos binili niya sa 3 na wag pababayaan ang cultivation ng mga ito. Tumalikod na si Bai Yifan para umalis. Kumaway naman si Kalbo at sinabi na sila na ang bahala sa mga bilin nito. Mangiyak-ngiyak naman si Liu Wei habang sinasabi na mamimiss niya ang ating bida. Utos muli ni Bai Yifan sa 3 na magsiuwi na ang mga ito at babalik siya matapos ang 3 buwan na malakas. Makalipas ang kanyang paglalakbay ay nakarating siya sa Dark City. Habang siya ay naglalakad ay naiisip niya na ang 10th floor ng Ancient Demon Cave, karamihan sa mga cultivator na wala sa Divine Realm ay hindi na nakabalik ng buhay. Kaya kailangan muna niyang maghanda ng maayos bago pumasok sa Demon Cave. Maya-maya ay makarinig siya ng nag-aaway sa di kalayuan. Sa isang banda may lalaking duguan na nakahandusay sa kalsada at may mga lalaki na pinipilit hatakin ang isang babae. Sinabi ng babaeng hinaharas sa mga lalaki na ninakaw ng mga ito ang kanyang Fire Lotus Seeds at pinatay ang kanyang ama. At gusto pa ng mga ito maglakad ng gaya ng ginagawa sa kanya. Sinabi ng lalaking may puting buhok na si Zhu Fanglin at Xian Jiasong na pinili niya ang Fire Lotus Seeds dahil binigyan niya ito ng pabor, pero ang ama nito ay hindi marunong tumano ng pagmamagandang loob niya at sinisiraan pa siya at hindi sa kanya ibininta ang Fire Lotus Seeds kaya sinipag niya ito. Paalala pa nito na kapag ipinahiya mo ang isang tao ay ipahiya mo rin ito ng higit sa kanyang nalalaman. Sumangayon naman ang isang pusit na si Xian Jiasong. Nagpupumiglas ang babae at tinawag na mga magnanakaw ang mga pangit na lalaki sabay utos na ibalik sa kanya ang kanyang Fire Lotus Seeds. Itinulak ni Zhu Fanglin ang babae at sinabi na wag ito magsalita ng kung ano-ano at umalis na lang ito mabuti pa. Dahil sa pagtulak ay nahulog ang talukbong ng babae. Matapos noon ay bumungad sa kanila ang maganda mukha ng babae kaya namangha sila sa ganda nito. Nagmamakaawa pa rin ang malungkot na babae at humihiling na ibalik sa kanya ang kanyang Fire Lotus Seeds. Hindi makapaniwala ang mga manyakol na lalaki at dahil hindi nila inaasahan na maganda pala ang babae. Natakot tuloy ang babae at sinabi na wag sa kanya lalapit ang mga manyakol na lalaking ito. Damay dila pa ito sabay sabing malalaman ng babae mamaya kung anong gagawin niya dito. Inutos pa ng pangit na ito na kapitan ang babae at tatapusin lang niya ang kanyang gagawin at pagkatapos niya ay ibibigay niya ito sa kanyang mga kasama bilang reward. Natuwa naman ang mga kasama nito at agad sumunod at akmang lalapit na. Ayon sa kanilang Elder Jiang na sumigaw lang ang babae ng malakas hanggat gusto nito, dahil wala namang sino man ang nasa paligid at walang makakarinig sa kanila. Sumigaw ang babaeng takot at humihingi ng tulong. Mungkahi ng mga manyakol na wag na itong pumalag pa para wag na itong masaktan pa. Nagkang-iiyak na lang ito at nagpumiglas sabay nagpagulong-gulong habang nakabaluktot. Tapos nagsisilita na ibalik sa kanya ang kanyang Fire Lotus Seeds. Tumawa-tawa ang Elder Jiang at sinabi na sumigaw lang ito dahil gusto niya na nakikitang nahihirapan ng ibang tao. At kapag hindi ito sumigaw ay sisirain ito ang kanyang good mood. Maya-maya ay may naglabas ng espada at sinabi ng tao na kapag gusto nitong makarinig ng sigaw ay bakit hindi nito pakinggan ang sarili nitong sigaw. Sabay sinaksak ng tao ang kamay ng Elder Jiang kaya napasigaw ito ng malakas sa sakit ng kanyang kamay. Tanong ng Elder na kung sino ang pangahas na may gawa noon. At kung pagod na ba ito mabuhay, dagdag pa na ipakilala ng tao ang sarili nito. Ang ating bida pala ay sumaksak sa kamay ng Elder Jiang. Pang-osar na sagot ng ating bida na siya iyon ang ama ni Elder Jiang na mukhang pusit. Sinabi ng lalaki sa kanyang elder na si Bai Yifan iyon na taga 5 Elements Holy Land.
Mungkahi ng elder na mabuti na rin na nakita niya ito dahil ito ang namubuli sa mga disciples niya sa Obsidian City noon. Inis na tanong ng ating bida na Xiangja sect ba ang tinutukoy nito? Ang third-rate clan. Tanong pa ng ating bida na kung ito ba ang master ng mga iyon. At kung totoo iyon ay tama nga na kapag ang nasa itaas ay hindi matuwid ay ganun din ang mga nasa ibaba nito. Naglabas ng malakas na enerhiya si Elder Jiang at sinabi sa ating bida na mabuti na nandito ito dahil pagbabaidan niya ito at ibabalik ang reputasyon ng kanyang Xiangja sect. Masayang-masaya ang mga disciples sa pag-aakalang tapos na ang ating bida. Dahil ang kanilang elder ay nag-breakthrough sa divine realm patungo sa spirit deity realm nitong nakaraan. Pagyayabang pa ng lalaki na tatakbo ang ating bida na mas mabilis pa sa bala ng baril. At talagang mamamatay na ito ngayong araw. Dahil malakas ang makakalaban ni Bai Yifan ay tinawag na niya ang kanyang demon na si Buto. Lumitaw sa kanyang likuran ang Sheer demon na si Buto na handang sundin ang kanyang mga utos. Inutos ni Bai Yifan sa kanyang demon na patayin ang mga taong nasa harapan niya. Sa isang iglap lang ay pinagpapatay ni Buto ang mga disciples ng kalaban nila. Bulagta ang mga ito at tuluyang napaslang sa isang pag-atakeng iyon. Hindi makapaniwala si Elder Jiang sa kanyang nakikita, tulo na lang ang pawis sa pangit niyang mukha. Napatanong na lang siya sa ating bida na kung kaya nitong utusan ang demon. Sagot lang ng ating bida na, ano naman? Tumalikod si Elder Jiang at tinangkang tumakbo, dahil hindi yun maganda. Ang Sheer demon na iyon ay napakahirap kalabanan kaya kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas. Kumilos ng mabilis si Bai Yifan at napunta sa harapan ni Elder Jiang at winisiwas ang kanyang espada. Natamba ang manyakol na matanda sa pag-iwas sa espada. Mungkahi ng matanda na hayaan na siyang makaalis ni Bai Yifan dahil ang asong gaya niya ay hindi karapat-dapat na madumihan ang espada na hawak ng ating bida. Itinagol na niya ang kanyang espada sabay sinabi sa matandang manyakol na may punto nga naman ito. Kaya inutos niya kay Buto na paiyakan ang aso na Elder Jiang at gawing pataba sa daan ng katawan nito. Mabilis namang sumunod si Sheer Demon Buto. Wala nang nagawa ang manyakol na Elder kundi mapasabi ng wag lalapit ang demon. Pero hindi niya mapipigilan ang demon na handang pumatay sa kanya, kitang-kita ng kanyang mga mata ang aataking demon. Matapos noon ay umalingonggaw sa buong bayan ang malakas na sigaw ng manyakol na Elder Jiang. Pinulot ni Bai Yifan ang Fire Lotus Seed sa sahig at lumapit sa nakahandusay na babae. Nang suriin niya ang babae ay nakita niyang nababalutan ng yelo ang buo nitong katawan. Makalipas ang ilang oras sa isang dahan-daang imunulat ng babae ang kanyang mga mata habang may naririnig na nagsisilita ng napakainit na bagay. Nagtanong ang babae kung nasa isang ba siya. Nang bangon niya ay napansin niya na nag-iba na ang kanyang damit kaya nagulat siya. Nang tingnan niya ang paligid ay nakita niya ang ating bida na sinasabi sa kanyang na ngayong gising na ito ay inumin na nito ang natitirang Fire Lotus Seeds. Tumili ang babae ng napakalakas ay nagtaklab ng katawan. Matapos marinig ng tagalinas ang sigaw ng babae ay napasabi na lang ito na napakabilis na lang makakuha ng babae sa panahon ngayon para sa ganung bagay. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo ang babae sa puntod ng kanyang namayapang ama. Sinabi nito na ang anak nitong walang silbi na si Kai Yuan ay nasa maayos ng kalagayan, kaya mamaya pa na ito. Nagpasalamat ang babae sa ating bida dahil sa pagligtas sa kanya. Hindi lang dahil sa pagbigay nito sa kanya ng damit, kundi pati na rin sa burol ng kanyang ama. Lumuhad pa ang babae kay Bai Yifan at humingi ng tawad dahil iba pa ang kanyang iginanti matapos siya nitong tulungan. Kaya sobrang nahihiya siya sa kanyang ginawa. Pinatayo naman agad ni Bai Yifan ang babae. Kitang-kita sa mukha ni Bai Yifan ang sampal ni Kai Huan sa pagmumuko niya, dahil sa maling akala ng babae. Paliwanag ng ating bida na emergency lamang iyon, at ginawa niya ang magagawa para iligtas ang babae, kaya hayaan na nila ang nakaraan dahil nakaraan na iyon. Tapos nagtanong ang ating bida sa babae na ano ang plano nito sa hinaharap. Malungkot na sagot ng babae na patay na ang kanyang ama kaya hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Sinabi ng babae na kung mamarapatin ni Bai Yifan ay papayag siyang maging katulong nito at susunod kahit saan man ito magpunta. Sinabi ni Bai Yifan na hindi niya kailangan ng katulong. At ang Ancient Demon Cave ay sobrang delikado, kaya hindi niya kayang magsama ng iba.
Tanong ni Kai Huan na ibig sabihin ba nun ay ayaw ni Bai Yifan sa kanya. At totoo, na ipinanganak siyang may kakaibang sakit na tinatawag na frost fever. Makakaabala lamang siya sa ating bida. Tanong ni Bai Yifan kung ano ang frost fever. Maluhaluhang paliwanag ni Kai Huan na iyon ay ang sakit na mayroon siya mula pagkabata. Kapag inatake siya ng sakit na ito ay ang buo niyang katawan ay nababalutan ng yelo at nagiging siyang ice sculpture. Sobrang napakasakit noon. Ang pag-inom lamang ng fire-type medical herb ang paraan para malunasan ang sakit na iyon. Umiyak na ito habang nagkukwento ng nakaraan na nagpakahirap ang pamilya niya para bumili gamot. At namatay ang kanyang ina sa sobrang pagtatrabaho para lang magkapera pangbili ng gamot. Ngayon ang fire lotus seeds na binili ng kanyang ama ay tinangkapang kunin ng mga taga-Xiangja sect at pinapay pa ang kanyang ama. Tanong ni Bai Yifan kay Kai Huan na bakit hindi ito sumali sa mga sect. Dahil ang mga sect ay may mga medical herb at nagbibigay ng sahod. Sagot ng babae na anong punto ng pagsali sa sect. Dahil sa totoo lang ang kanyang ama ay dinala siya at pinasali sa 7th grade sect, Baiyao Mountain. Pero dahil sa kakaiba niyang sakit ay na lumalabas kada 6 na buwan ay ang sect ay hindi na nag-aksaya pa ng spiritual herb para sa kagaya niyang outer disciple. Pinalayas siya ng mga ito para lunasan ang sarili. Ngayong wala na ang kanyang ama ay hindi na niya alam kung ano na ang kanyang gagawin. Bumalik sa alaala ng ating bida noong nakarite pa ang kanyang ina at may malubhang sakit. Siya noon ay nasa desperadong kalagayan. Pinaalala ng babae ang kanyang nakaraan noon. Kung hindi niya nakilala ang magkapatid na Tang ay malamang nawala na siya ng mahal sa buhay. Tanong muli ng ating bida kay Kai Huan kung may qualification awakening ba ito. Sagot ng babae na wala. Sa kanilang Baiyao Mountain tanging mga inner disciple lamang ang may kakayahan sa awakening. Ang mga outer disciple na katulad nila ay walang qualification. Inaalala ni Bai Yifan ang tungkol sa Wanggu Continent Book, na makalista ang iba't ibang special cultivation physique. Gaya ng innate divine power, pure yang spirit body, ice spirit body, thunder body, at kung ano-ano pa. Kapag ang spirit body ay na-awaken, ang buong katawan nito ay nababalutan ng yelo, na nagsasanhi ng matinding sakit ng katawan. Sobrang kapariho nun ang sinabing sintomas sa kalagayan ni Kai Huan. Kung ang naiisip niya ay tama mayroon si Kai Huan na ice spirit body, at kapag dinala niya ito sa 5 Elements Holy Land ay siguradong magagamot ang karamdaman nito. Sinabi ni Bai Yifan sa babae na may huling-huling tanong na lang siya dito. Yun ay kung gusto ni Kai Huan na sumali sa 5 Elements Holy Land. Nagulat ang babae sabay tanong na kung tama ba ang narinig niya. At kung tama ba ang sinasabi ng ating bida ang legendary 5 Elements Holy Land. Ang isa sa Holy Land place na gusto ng bawat isa puntahan. 7 araw ang makalipas ay may mga katulong na nagdadala ng maiinam sa babae. Tanong ni Kai Huan sa taga-silbi na kung anong klaseng bulaklak ang dala nito. Sagot ng taga-silbi na hindi yun bulaklak kundi isang medical herb na lunas sa karamdaman nito. Dagdag pa ng taga-silbi na inutusan sila ni Bai Yifan na dalahin at palitan iyon araw-araw para ang karamdaman ng babae ay hindi na bumalik. Sinabi ng taga-silbi na ang halaga ng medical herb na iyon ay nasa daang-daang milyong gold coins. Kaya talagang mahal na mahal ito ng kanyang kasintahan. Namula na lang si Kai Huan at sinabi na mali ang pagkaunawa ng taga-silbi. Hindi siya makapaniwala na ang halaga ng gamot na iyon ay daang-daang milyon. Sa nakaraan ay sinabihan siya ni Bai Yifan na binigay siya nito ng pera kaya wag na ito mag-alala tungkol sa pagkain at mga damit nito pero hindi iyon panghabang buhay. At kapag gusto nitong tumayo sa sarili nitong mga paa sa hinaharap ay kailangan nitong matuto ng mga skill para suportahan ang sarili nitong buhay. At kapag hindi ito malakatay nandyan ang Xiangja sect at ang iba pa na pahihirapan ito. At kung payag naman ito sa alok niya ay maghintay lamang ito sa kanya ng 3 buwan. Ihahanap niya ito ng tagong lugar kung saan ito mamamalagi pansamantala. At kapag tapos na siya sa kanyang gagawin ay isasama niya ito sa 5 Elements Holy Land. Muling tanong ni Bai Yifan kay Kai Huan kung payag ba ito. Malugod namang pumayag ang dalaga. Sa kasalukuyan sinabi ng taga-silbi kay Kai Huan na wag na itong tumanggi pa na hindi niya kasintahan si Bai Yifan. Dahil sobrang mahal ng medical herb at napakahirap pang makuha kahit na isang halaman lang. Pero si Bai Yifan ay nag-iwan ng 3 medical herb nang walang pag-aalinlangan.
Inutos din ito sa kanya na wag silang magtitipid ng pera at unahin ang kalusugan ni Kaihuan. Tanong ng taga-silbi kay Kaihuan na saan ito makakahanap ng ganoong klase ng lalaki. Dagdag pa ng taga-silbi na si Mr. Bai Yifan ay binayada na ang 3 buwan na pamamalagi ng babae sa courtyard. Mungkahi na magpahinga lang si Kaihuan at sabihin lang nito sa kanila kung may gusto ito. Laking pasalamat ng babay at sinabi na hindi na siya makapag-ante sa pagbalik ni Bai Yifan. Sa isang banda nagtonggo si Bai Yifan sa Ancient Demon Cave 10th floor kasama sa Shira Buto. Sinabi ni Bai Yifan kay Buto na taga dito ito sa Demon Cave, sabihin ito sa kanya kung ano ang mayroon dito pagkatapos ng 10th floor ng Demon Cave. Paliwanag ni Buto na mayroon mga ordinaryong demon mula sa 1 at 8 palapag. Nagpapatayan sila at ang karamihan sa kanila ay mahihinang nilalang na walang katalinuhan. Ang Fire Cloud Demon Marquis na inatake nila noon ay ang pinakamalakas na puwersa sa ika-9 na palapag. Sa ika-10 palapag naman ay kahit saan ay mapanganib. At ang teritoryo dito ay palaki ng palaki. Ang Demon Lord ay gumagawa ng kastilyo na may iba-ibang sukat at ipinamamahagi sa kanyang mga sundalo, at ang bawat isa ay napakahirap labanan. Kahit sa ibang palapag ay may iba't ibang impluwensya. Paliwanag ni Shira Buto na sa kasalukuyan nilang kalagayan ay ang tangi lang nilang mararating ay ang 12 palapag. Tanong ni Bai Yifan na bakit 12 palapag. Sagot ni Buto na dahil teritoryo niya iyon. At ang lampas doon ay wala na siyang control. Nagulat si Bai Yifan at nagtanong na may teritoryo pala ito, bakit hindi man lang niya iyon narinig mula kay Buto. Sagot ni Buto na hindi naman nagtanong ang kanyang master kaya hindi din siya sumagot. Utos ni Bai Yifan kay Buto na sabihin nito sa kanya kung gaano kalaki ang teritoryo nito sa ika-12 palapag. Kung gaano kadami ang sundalo nito at kung gaano kalakas ang mga cultivation ng mga ito. Sumunod naman si Buto at ipinaliwanag na, ang kanyang teritoryo ay katumbas ng 4 na bansa sa mundo ng mga tao. Ito ay halos 200 li in circumference. At pag-aari ng mga nasasakupan ng Great Shira Fortress of Dark Knights. Mayroon din siyang 400 flying yaksha. At mayroon din siyang 20 hanggang 30,000 yaksha soldiers sa ilalim ng kanyang pangangalaga. At ang iba naman ay mga sibilyan na may bilang na milyon-milyon. Laking gulat ng ating bida sa mga revelasyon na kanyang nalaman tungkol sa alaga niyang demon. Na napakadami nitong pag-aari at nasasakupan. Hindi siya makapaniwala na madami siyang malalaman matapos niyang makipag-usap kay Buto. Tanong muli ni Bai Yifan na ano naman ang tungkol sa Great Shira Demon na nabanggit nito kani-kanina lang. Sagot ni Buto na ang Great Shira ng Dark Knight ay ang dati niyang master. Napakalakas nito at kaya nitong ubusin ang pangkat ng mga nasa Divine Realm Cultivators nang siya lang mag-isa. Siya ang Dark Knight Fortress na nasa ika-15 palapag. At ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa ika-15 palapag. May napakarami nitong sundalo sa ilalim ng pamumuno nito, liban sa kanya ay may 4 pa itong Shira. Ang 4 na Great Shira ay tapat sa kanya. Matatagpuan ang mga ito sa 11 hanggang 14 na palapag. Bawat isa ay may kanya-kanyang teritoryo. Ang dahilan kung bakit siya na ika-9 na palapag noong mga panahong iyon ay dahil may ginagawa siyang utos ng Great Shira of Dark Knights. Pero aksidente siya nakatagpo ng malakas na cultivator. Sagot ng ating bida na kung ganun ay napaka-swerte niya. Tanong ni Buto sa kanyang master na anong sunod nitong plano. Sagot ng ating bida na gusto niyang makarating sa Divine Realm at labanan ang Great Shira Fortress of Dark Knight sa ika-15 palapag. At kontrolin ang iba pang Shira para sa kanyang personal na kagustuhan. Mas magiging maganda kung makukuha nila ang buong 15 palapag. Nagulat si Buto sa gusto ng kanyang master na kunin ang buong 15 palapag. Tanong niya kay Bai Yifan na kung alam ba ng kanyang master kung gaano kalawak ang unang palapag. Iyon ay may libo-libong demonic fortress, na may sukat ng katulad sa ika-12 palapag. Sagot ni Bai Yifan na may sarili siyang plano at si Buto ang magiging susi para doon. Tanong ni Bai Yifan kay Buto na kung gusto nitong makuha ang ika-12 palapag ay gaano kalakas ang kinakailangang taglayin. Sagot ni Buto na kinakailangan na makaabot sa 3rd stage of Divine Realm at maging Demon Commander. Hindi niya masabi kaya niyang ubusin ang buong 12 palapag pero kaya niyang talunin ang daang-daang Demon Fortress. Pero ang pinakamabilis niyang paraan para lumakas ay makasipsip ng dugo.
Pero dahil sumusunod na siya sa kanyang master ay huminto na siya sa paggawa ng masama. Pero natatakot siya na sa mixing panahon ay manghina siya. Sagot ni Bai Yifan na siya na ang bahala tungkol doon. Dahil makalipas ang 7 araw ay ipinapangako niya makakamit ni Shira Buto na makapag-breakthrough sa 3rd stage of Divine Realm. Sa isang banda sa Ancient Demon Cave 12th floor, may mga ordinaryong demon ang walang awang pinagtatrabaho. Sinabi ng isang demon na tagabantay na magsumali ang mga demon sa pagtatrabaho at wag na ng mga itong antayin na paluan ulit ang mga ito. Maya-maya ay dumating ang isang malaking demon na galit at sinabi maging mahinahon lang ito. Ang nagsalita ay ang isa sa 4 na shuras ng Dark Knight Fortress, si Ghost Fang. Natakot naman ang demon na mahilig mamalo dahil Shira ang nasa kanyang likuran. Utos ng Shira sa Green na demon na wag nitong paluan ang mga trabahador sa paraang ikakamatay ng mga ito.